human trafficking, puro kalukuhan na. Tapos, May trafficking, umorder ka daw ng babae, dilap-dilapan mo yung ano ba yon? Ano ba, umorder ka ng babae? Oh, may jusawa ka na, may tsuba ka pa, ang dami, hindi ka na nagsawa sa bilat. Matanda ka na, malapit ka na siguro, baka mamaya ay dahin ka na. Diba, Directores? Thank you. nakakalungkot. Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So, talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila. Wow, gawa-gawa! Paano na ba kami maniniwala sa putang inang magnanakaw ng identity ni Eric Sylvester? Dad. Ang problema, nanakawin na naman yan ng mga bangag. Kung ibibigay na, let's say, for example, $10 million, kunwari lang, ang makakarating dyan, baka kalahating milyon na lang. Diba? Kasi nanakawin na naman ang bangag. Alam mo, gustong-gusto yan ng mga addictus kapag may mga ganitong delubyo na nangyari sa buhay natin. Gustong-gusto rin yan ng mga vloggers. Okay, na ginagamit ang kalamidad, manghihingi ng pera sa inyo, mga OFW. Kolekta sila, tapos sabihin nila, tulong nila, pero yung iba nanakawin nila. Yun yung malungkot. Ginagamit ang mga biktima ng kalamidad sa pagnanakaw. So kung gusto nyo pong tumulong sa ating mga biktima doon, maghanap kayo ng talagang diretsyo o legitimate na tao na pwede ninyong matulungan na nagtitiwala kayo. Okay lang kung nagtitiwala kayo sa vloggers na yon, pero alam naman natin, marami talagang gumagamit, and also ang mainstream media na nakita naman natin, di ba? Nung hearing, nung ABS-CBN na franchise na nakita natin, naalala nyo yun? Paalala ko lang sa inyo, yung mga coins na hinuhulog ninyo pa piso-piso doon sa parang tabo na tin can, naalala nyo yun? Pinambibili ng kanilang mga, hindi pala napupunta yun, yung piso para sa piso para sa Pasig, something to that effect. Naalala nyo yun? Okay? So, mag-ingat kayo. Okay? Huwag kayo magbigay basta ng pera ninyo dahil mapupunta lang yan sa mga alpot. Mapupunta lang yan sa mga scammers. Maggawa kayo ng way na may mga tao kayong mapagkakatiwalaan, nakakilala, kaibigan, na matutulungan ng ating mga kababayan. Kasi kung tutulong kayo, hindi naman makarating, useless din, itago nyo na lang. Tignan nyo ngayon. Diba? Si Inday Sara, ang bilis. Right? Action agad. Diba nga, statement panghayop. Okay? Again, ang maraming bansa ang tutulong sa iyo. So, sa inyo, sa ating mga kababayan, huwag kayong magkaroon ng guilty feeling so far. Kung hindi na, tutulong ako kay Juan, kay Pedro, kay vlogger, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, kunyari, ang laki lang nagawang tulong, pero pinangolekta, at ang 50, 70, 80% ay ibinulsa nila. Huwag kayong magbigay kung hindi kayo sure na darating sa mga biktima. Alright? Kung hindi kayo sigurado. Pero kung sure ako, be it. Ganun talaga. Alright? Kasi maraming darating na tulong yan sa iba't ibang bansa. Nanakawin at nanakawin yan ng mga bangag. So kung tumulong kayo diretsyo na maabot ng ating mga kababayan, at tulad nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit anong mga dilubyo, disaster, di ba? Nalagpasan natin kahit papaano. More than sa sitwasyon. Dito ngayon, na wala namang pandemic, pero ang mga tao hirap na hirap. Okay? Kawawa, pray natin ang ating mga kababayan. Wala naman tayo ibang magawa kundi mag-pray at mag-ingat. Pero ako nakikita ko talaga dito, yung mga natumba dahil sa mga substandard na mga infrastructure projects. Hindi lang government, yung mga private, marami mga contractors talaga na magnanakaw at talagang yung mga building, mga materials ay kanilang sinasubstandard o hindi binibili, hindi nilalagay yung tama. Kung ganito kakapal na steel bar, dapat ang ilalagay lang nila ganito gakarayong. Alright? So kayo na mga palangga, yes, Luna the Great, nagtitake advantage sila yung mga ganyang kalamidad. Ang dami talaga. Alright? Ngayon, mga kababayan, kawawa naman ang mga Pinoy na biktima na pagnanakawan pa. True. So ngayon, mga kababayan, eto na kanina, di ba, nakabalik tayo. Aba, etong si Kiko Matching, alright? Dami nila, no? Etong si Kiko Matching, mga kababayan, meron palang
umamin, okay, bago tayo pumunta kay Bendalo, no? Umamin ang mga gago na talagang hindi sila legitimate. Alright? Okay? Ang sabi ni Senator Lebaligod, okay, dahil itong statement ni Kiko Match, ni Jonggi. Okay, hi Jonggi. Sabi niya doon kanina, ito ay hindi hearing at ito ay consultative meeting. Diba? Na-explain natin yan kanina. From Blue Ribbon, cancel, amend, then this. Sinabi nila consultative meeting. Okay, ay sabi niya, ito ay hindi hearing at ito ay consultative meeting ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng miyembro ng Committee on Public Accountability. Malinaw mga pangababayan na sila ay bogus, kolorom, peke, unggoy, matching, lahat na. Okay? Sabi niya, dahil hindi pa nahalal lahat ng miyembro, hindi pa constituted ang committee although the chairperson has been elected. Okay? Hindi pa constituted. Okay? Ibig sabihin talagang bogus pa sila, labag pa sa batas, sa konstitusyon ang ginagawa nila. Sabi niya, the chairperson has been elected and the chairperson as legislative practice will reveal has from the time to time been allowed by practice to hold consultative meetings even if there is no quorum, even if the committee is not fully been constituted. Well, okay, mga kababayan, hindi naman illegal actually yung pag-meeting nila. Alam naman natin na yun ay pagka-counter nila sa mga 18 soldiers na mga bayaning nagsasabi na, oo, nag-deliver kami ng pera kay Eric Sylvester, kay Sandro Marcos, kay Dilima, kay Adjong, Adjong Zia, kay Kimbo, kay Luistro, at marami pang iba, kay Flavi, kay, ano yun, ulitin natin. Kay Francis Chu Laurel ng Department of Agriculture, kay Pangandaman, kay Eric Sylvester na Julul, kay Bonoan, kay Dilima, kay Redon, kay Kimbo, kay Flavi, kay Franz Castro, kay Abanti Dila, kay Janet Garindeng Baksha, kay Ace Barber Lobenderden, Dan Fernandez, Luistro na sangkot sa panggagasaan Josawa, Arlen Brosas, Joel Choa, at marami pang iba at ang Malacanang. Okay? So sabi niya, out of respect of our colleagues in the minority dahil hindi pa na-constitute at hindi pa sila nahalal, hindi natin tinatawag itong hearing. Alright? So ngayon, mga kabayan, sinabi ni Atty. Baligod sa kanila kanina, sabi niya, inabala nyo lang kami, perwisyo, pinagbintangan pa kami nitong Sherwin the Imposter na hindi kami dumalo. 90 minutes nyo kami, 90 minutes pala palangga, hinarang mula main gate, kanina pinakita natin, hanggang building entrance. Ito naman si Virus, hindi yata niya narinig na biglang dineclare na consultative meeting na ang nangyari at pinaharang pa ninyo ang aming pagpasok sa Senado. Okay? Ayan, kasi anong sabi ni Virus, sa kahit anong investigasyon, dapat ebidensya ang mangibabaw, hindi kwento lang. Pero ang 18X, ayan, bodyguards naman ang tao niya, hindi sumipot ngayon. Well, ang 18 sundalong matitipuno na makikisig na bayaning Marines, okay, hindi daw, sabi niya, sumipot sa Senado. Opportunity na ito na malaman kung ano ba talagang totoo. Oh, ganyan, sayang. I recall a quote which says, truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged. Julul. Eh, ayaw nyo nga sumipot doon sa June 4th. Tapos kayo ang magbida-bidahan na ganyan. Okay, ngayon, mga kapagkababayan, so isa yan sa mga na hindi natin na-tackle kanina. So alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman na aminado na sila. Pinapaliwanag na ng mga magagaling nating abogado na yung pagsang-ayon ng 4 na kurukuko na mga senador na Maleta Gang, President, naging Senate President na mga kurukuko na parang mga kurukurobot ng mga pagmumukha nila dahil sa sobrang kasinungalingan, pakipagsabuatan sa IBP, sa civil service, sa NBI, sa lahat yan magkakasabwat sila. Okay? Na talagang illegal ang ginagawa nila, mga kababayan, diyan sa Senado. Kaya nga sinabi ni Senator Alan Cayetano kanina sa kanyang speech, sa kanyang live, Facebook live na umabot na naman na kulang-kulang, kasi dalawa yung vlog niya, dalawa yung naging live niya kanina, no? So hati yung tao. So around like close to 60,000 live viewers.
kumpara sa Ulaga hearing kanina, sa bogus colorum na hearing na hindi nga sila umabot ng 10,000 sa kanilang mga pages. Sabi ko nga, katunayan na ito ay ayaw silang pakinggan ng taong bayan dahil alam nilang taong bayan na sila ay colorum. Okay? Kaya sabi ni Senator Alan Cayetano, sabi niya, dalawa na ang Senate, dalawa na ang ating Senado, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. So, nasabi niya, yung Senate daw of Malacanang ay gumawa ng chairman, sabi niya, Committee de Absuelto. Alright? Sabi niya, dalawa na rin ang Blue Ribbon Committee de Absuelto at yung naghahanap ng katotohanan. I-absuelto, yung Committee de Absuelto, ito yung sa mga ulaga para i-absuelto yung mga highest or mga official. Katulad ni Tuta Soto, katulad ni Eric Sylvester, at yung mga 150 pa na papangalanan ni Diskaya. Diba? Yan ang gusto nilang i-absuelto. Yan yung sinabi ni Senator Alan Cayetano na sinasabi niya nga na nahihirapan itong mga Senate workers o mga employees kung sino talaga yung susundin nila at dahil nga tinakot-takot pa ni Eric Sylvester, ni Bendalo. Okay, ni Bendalo na yung mga susunod sa tunay na Senate President Alan Cayetano ay may kalalagyan, although nagsorry-sorry ang gago niya. Pero hindi enough ang sorry niya dahil nalaman natin kung ano talaga ang tunay na nasa pusong itim ni Bendalo Maletagang Eric Sylvester. Alright? Ngayon, sinasabi ni Senator Alan Cayetano na hindi pwedeng palitan o tanggalin yung mga Senate officers nang walang tamang boto, katulad ng USAA Sergeant at Arms na kailangan ng 13 at yung sinabi niya nga itong si Lucer Gatchalian. Sinasabi niya yan na ang ginawa ni Lucer Gatchalian ay usurpation of authority. Hindi naman siya hindi siya legitimate na acting president dahil wala siya nakuha ang botong 12. Di ba? So yun. I'm so happy dahil hindi uurong si Cayetano hanggat wala silang 13, maninindigan siya dahil yun ay trabaho niya. Yun ang nakasaad sa konstitusyon. So far, pasalamat tayo, wala pang bumabaliktad. And I hope wala na talagang bumaliktad para hindi na makaporma itong mga ito. Ang ginagawa lang nila, sabi nga, delaying tactics. Dahil naghahanap sila, nagbabakasakali sila na may bumaliktad. Kasi sabi ni Eric Sylvester kanina, sa kanyang interview, yung ombudsman daw ay ginagawa na yung, ang mga dapat gawin through this investigation sa mga involved sa flood control. Alam nyo na, ginagawa ng ombudsman ni isang bulati na lang hindi pumipirma, si Remulla, ang mga pagtatanim-tanim ng mga kaso sa mga kalaban nila para, sabi ko nga sa inyo, ipakulong kasi 12 na sila ngayon Pantay sila, di ba? Equal footing sila, but even equal footing sila sa bilang ngayon, hindi pa rin sila legitimate. Kasi nung time, na itinalaga, na inelect si Alan Cayetano, 13 sila nun. Right? No. It's not tayo ay hindi equal footing pala. 10. Teka, wait. 10, tama. 12, pero 10 yung nandiyan dyan. Yung dalawa, nandun, somewhere down the road. Si Jinggoy, alam nyo na, di ba, kung nasaan. So, yun, mga kababayan. So, noong panahon ni Senate President Alan Cayetano, 13 sila. Alright? So, ngayon, ang sinasabi ni Alan dito, mga kababayan, hindi daw siya, hindi niya i-bend yung Constitution. Kaya, hanggat siya ang Senate President, based sa nakaraang botohan, right? At based dito, sa nakikita ninyo, hindi siya aatras, hindi siya susuko. Sinabi naman niya, hindi kanina sa vlog niya na, hindi naman natin sinasabi na lahat ng 18, na sinasabi ng 18 Marines is 100% na totoo. Diba? Kaya nga, diba, ang sinasabi natin,
kung igagalang ng mga ulaga senators, mga law benders, mga power grabbers, mga kidnapper ng kapangyarihan, akyat bahay ng kapangyarihan, 'di ba? Mga kababayan, kidnapper, yeah, ng kapangyarihan. Mga kababayan, sana kung irerespeto nila yung konstitusyon, yung rules ng Senado, sana, di ba, patawag nila lahat ng gusto nilang ipatawag na pinangalanan ng 18 Marines at iba pang mga testigo. Pero hindi nga nila gagawin yan kasi sangkot si Bangag, sinisata na si Sandro Marcos, nakita mo naman. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya yung sinabi ng isang sundalo na oo, nagatid ako ng pera doon, ng maleta, nagpa-picture pa nga ako kay Sandro. Right? Do you think papayag si Sandro Charis, mga kababayan? Sabi kasi ng mga julol, ay, picture lang, bakit wala yung maleta? Do you think papayag yung mga putang inang yan? Na sir, titignan ko yung maleta, pipicturean ko lang para ebidensya. Of course, hindi sila papayag. Di ba? Hindi sila papayag na makita yung ebidensya. Mga gago yan, mga sindikato. Din ipinipilit na 1935 Constitution. Di bumalik na tayo sa 1930s. Pwede nga kung pwede tayo bumalik sa Great Depression o sa gyera nung panahon na yon. O bumalik na lang tayo sa barbaric age, ulit-ulit ko Stone Age para pagjojok-jokin na lang mga julo ninyo ng mga malalakas at magaganda dyan, di ba? So ito yun. Mga kababayan, paulit-ulit na pinipilit nila, right? Sinasabi na nga, okay? Malinaw naman kahit ayaw mo kay Cayetano o gusto mo siya, na binibigyan niya ng chance itong mga ulaga na maging i-honor ninyo yung Blue Ribbon. Namin yun na rin mismo na hindi na, di ba? Anong sabi ni pangalan nito? Itong ni Kiko Match. Anong sabi ni Kiko Match kanina? Ito daw ay hindi hearing, consultative meeting lang daw. Dahil, ano sinasabi niya, hindi pa sila nahahalal. Hindi pa nahalal ang lahat ng miyembro ng Committee on Public Accountability kasi wala silang bilang. Wala silang 13. Kung mayroon silang 13, tapos na, equal footing. Parang si parang si, who's that? Parang si Dan Fernandez, Derek Torres. Equal footing. Right. Okay, yeah. Kaya si Bendalo, mga kababayan, nagsampa ng kaso sa 3 Marines natin. Pakita natin, parinig natin. At si Bendalo, Okay, pakita natin si Bendalo. Bilang vice chair, Andali. and then sexual. I am with my lawyer, attorney Zubin Marte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation. Grave oral defamation. In relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po na Gumban, Waupan, and then Buluntate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasi nung... Stop muna. Okay lang naman na mag-file siya ng case. Okay? Actually, natutuwa ako. Alam niyo kung bakit? Marami naman magagaling na abogado itong mga sundalo natin. Kasi dito mo makikita. Alam niyo, dito mo makikita pag nag-file siya ng case para mahanap yung ebidensya. Hindi natin na may bomba. Okay, may boom, boom, boom. Itong mga may picture, may videos. Maganda ito. Diba? Kasi sinabi naman, nakadeliver siya ng pera. Di malalaman yan nga. Sige, i-recollect mo, ilagay mo statement mo lahat, ilagay mo documents. Tandaan ninyo, hindi porket kinasuhan ay talo ka na. Right? Pwedeng pag sa ordinaryong tao, pag kinasuhan ka, ginigipit ka kasi wala ka kwarta kay kaluluoy man, ang aton mga imol, diba? Ang ating mga imol na mga kababayan, pag kinasuhan ng tao, ng kaso ng medyo mayabang na kapitbahay, natataranta, diba? Pero ito, panatag ang loob ko na nasa likod ng 18 brave soldiers ay ang mga magagaling, diba, na mga abogado. So this is good. You know why?
Kasi mailalatag mo lahat ng ebidensya. The only defense dito sa kayabangan nito ay katotohanan. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, dalawa ang Senado ngayon. Senate of the Philippines, which is legitimate sila, at ang Senate of Malacanang. Ang katotohanan at yung mga magko-cover up sa mga katulad nito. So, wag tayong mag-alala sa mga panakot nito. Labanan natin mga putang inang ito. Ito yung ginawa nila sa akin, di ba? Tinakot ako, sinampahan ako ng kaso. 2 case dismissed. 2 na lang ang nilalaban ni Palangga ninyo. Right? Kaya wag kayong matakot pag kinasuhan kayo. Lumaban kayo. Ito yung kanilang panakot, which is, naintindihan ko yung talagang mga palangga natin na tinatakot-takot, gawin nyo lahat ng sino makatulong sa inyo. Pag tinakot kayo ng kapitbahay ninyo ng kaso, hindi ibig sabihin, guilty na kayo. Right? Ibig sabihin nun, di ba, ipakita mo lahat ng ebidensya mo kung nasa tama ka. Kaya eto, natutuwa ako kasi alam mo, ilalatag yung mga ebidensya lalo. Korte sa korte, unless na lang, wag lang mabayaran yung mga abogado, justice, whatever, but let's talk about that later on. Pero kung sa fair and square, na labanan ng kaso, labanan ng ebidensya, good luck sa iyo, fraudster. Kasi titignan pati yung credibility nito eh. Sa korte, tinitignan ng kredibilidad ng isang tao. Kung ito ba, convicted to. 4 yata ang conviction niya sa paninirang puri. Diba? Ito putang inan to. Kaya hindi ito na-confirm sa DSWD dahil may conviction. Okay? Sa kanyang mga kaputahan at kasinungalingan. And also, plus the fact na nagnakaw siya ng identity. So yung pag-file niya ng case dito sa 3 na soldiers, ito ay trophy natin. Kasi lalabanan natin siya. At lalabanan natin, well, sama na tayo doon. Diba? Tayo lang yung taga-ngangabels dito. Kaya huwag kayo matakot. Basta ang importante, solid tayo, support. Huwag kayong tumigil sa social media kasi galit na galit sila. They spend millions and millions, maybe billions pa, para sa trolls, para sa firm nila, PR firm, optics nila, para itabla tayo, talunin tayo. But we're winning. We're winning sa social media, mga kababayan. Alam natin yan. Kasi tignan mo yung nagbablog yung ating mga kaalyado. 50,000, 60,000, 100,000. Sila 5,000, below 10. Dapat na mga followers nila marami. Ibig sabihin, nasusuka na yung mga tao sa kanila. So, ito yung gagawin nila, manira. Kasi nga sa optics nila, si Bendalo fraudster, nag-file ng kaso sa mga sundalo. Naku, nakakatakot naman, chucho. Diba? Pakinggan natin yung ulul. Lingan, na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, ayun nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito Yung una, hindi po kami dahil wala naman dalang Ano ito ba si Eloy? Yung ginawa nila. Dito ka ba Eloy Palangga? Padami ng padami. Dati, ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Ulul! Sige, tignan natin. Very compelling. Okay? Kung ako titingin doon sa testamento ng 3 against you, kung ako a judge, convicted ka na kagad. Diba? Convicted ka na, ulaga. Wala kang kredibilidad. Tinitignan yan ng matinong husgado, mga kababayan, ang nakaraan, ang kredibilidad ng isang tao. Ba't ko alam yan? Kinasuhan ako ng sandamakmak sa buong buhay ko, sa Pilipinas at sa Amerika, bago ako nagsalita laban sa mga bangag, wala po akong kasong kung anong fabricated crime na ginawa sa akin. It just so happened na nagsalita ako, ayun, milyon-milyon na ang kaso. But again, kaso lang yan. Maalindog tayo. At syempre, ginagamit natin ang utak at tiwala sa katotohanan, right? Pakinggan natin ng Julul. Tapos, meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. Tapos, may trafficking. Umorder ka daw ng babae. Dilap-dilapan mo yung ba yon? Umorder ka ng babae. Medyo sawa ka na, may tsuba ka pa, ang dami, hindi ka na nagsawa sa bilat. Matanda ka na, malapit ka na siguro, baka mamaya, ay dahin ka na. Diba, Directores? Thank you. nakakalungkot.
Pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So, talaga nakikita mo na gawa-gawa lang po nila. Wow, gawa-gawa! Paano na ba kami maniniwala sa putang inang magnanakaw ng identity ni Eric Sylvester? Tatanungin kita, nasaan si Eric Sylvester? Ginurgur mo ba? Ha? Paano ka maniniwala sa iyo, gago? Convicted ka. Binawian ka ng pasaporte dahil sa pagiging kriminal mo. Kriminal, julul. Accusation. Baka po kayo ay ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag. Nagsabi daw siya sa kanyang fake na acting illegal president na mag-inhibit siya. Good! Okay? Dahil wala rin namang kwenta yung sinabi mo dahil peke. Po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Mag-create din na sila ng subcommittee. Walang originality yung mga putang ina. Nameki na nga kayo, nang gaya pa kayo. Right? Right, fraudster? Kasi po parang tayo natapos-tapos. Pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na. Nag-file na si Lacson sa Ombudsman. Yung gusto lang nila ipakulong. Katulad ni Diskaya na marami pa palang isisiwalat. Ayaw nilang ituloy nung panahon ni Lacson ang Blue Ribbon Committee. Kasi nga ando doon sila sa listahan. Diba? Sino magtitiwala sa Ombudsman? Isa pang julul. Arrest na pong ginagawa at meron pa pong mga aresto sa mga... Ayan. Pinabiti na ni Lacson. Kay Ombudsman, may mga arrest ng, may na-arrest na may mga aarestuhin pa. Ito po ay ang dictatorship or martial law 2.0 na sinasabi natin. Lahat ng against kay Bangag aarestuhin, pagpafabricate ng crime. Huwag na kayo lumayo. Ang unang biktima ay si Maharlika na hindi politiko. Pero lumaban, tumayo at patuloy na nagmamaganda. Kaya, maraming nagising at ang iba nagsisi dahil sila ngayon ay mga biktima na. Right? Yes. Derek Torres, Pinky Lacson Coratong. darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo. Marami daw maaaresto sa mga darating na araw. Panako talaga. Ombudsman Remulla, ina-actionan niya po ito kagad at Ina-actionan ni Remulla. Sabi ni Director tanim kaso ni Taberna, yun yung unang-una. Ipapa-extradite daw ako ni Taerna. Yung isa pang putang inang yan. Dapat i-expel na yan eh. sa inyo po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang. When the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Mukhang stress. Mukhang stress ka, boy. Atin lang sila pag nag-inhibit. Pero wala akong problema. Inhibit. May mukha ka pa talaga ihaharap. Kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Ulol. Ano kayo ni Baligo? Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po nakausap. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang kinasuhan niyo. 18 na maleta boys, 3 lang po dahil yun po yung nag-implicate po sa akin eh. Si Gumban, si Wow pa. Na-expelled na ba? Mac Arnel? Wala ko namang sinabi. Sir, may duda po kayo sa Speltra, bakit kaya nila ginagawa ito? Papaganda. Politics. Dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko. No? Politics? Ginagawa sa'yo politics? Julul, magnanakaw ka. Kriminal ka. Fraudster ka. Kayo ang namumuliti ka. Dahil apektado kayo kahit anong gawin yung paninira. 'Di ba? Kay Sara Duterte, dahil alam nyo tatakbo sa presidente, kaya saniper sa kayong mga ulaga dahil ikaw bilat ka kay Satanas. Alam mo, Erwin, bobo ka. Maliban pa sa bobo, pangit ka pa.
Hindi ko nga alam kung ba't ang mga babae nagpadila-dila sang bilat. Diba? Siguro dahil may 250,000 na siya ba yung nag-tip ng 250,000? Si ano yung kapatid niya, 'di ba? So 'di ba, tayo itsura mo, sungay na lang, demonyo. Well, wala ka pang sungay, demonyo ka na. Kayong mga tulpo. Minus yung isa, mukhang kaaway nyo yung isa. Huwag na muna natin isama yung isa. Kayo, si Rap Aso na napalibutan ng bilat nung video na pinakita natin. Tapos yung isang matandang hukuluban na binugbog ni Claudine at saka ni Raymart. Hindi, Claudine? Isa pang ano nga dyan? Isang arangkada nga dyan? I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga Huwag kaming isama-sama sa mga survey na yan. Parang huwag nyo kaming isama, huwag muna natin pag-usapan yung flood control na yan. Yung pala kasama kang hayop ka. Kunwari acting-acting lang, na huwag nyo ako isama-sama dyan sa ano na yan, sa mga survey na yan. Kunwari hindi sila tatakbo sa highest position sa 2028 para masabi nila this is political ang ginagawa sa kanila in the first place. Sino ang namumulitika? Di ba kayo? Dahil inutusan kayo ni Satanas at ni Bangag? Alam mo, Erwin, Erich Sylvester o Erwin Bendalo, kahit ano pang sabihin mo, ang taong bayan hindi makikinig sa'yo, lalo na kung buhay pa yung bunganga ko, kasi convicted ka. At ikaw ay binawian ng citizenship na ninakaw mo. At ang bumawi sa'yo ay ang US Embassy dyan sa Pilipinas. Huwag kang umakto na nasa panig mo ang katotohanan dahil never ever kami maniniwala sa'yo. Dahil sabi nga, kung may sinasabi kayo dyang jurisprudence o may precedent, meron kang record na nagnakaw ka. Diba? Nagnakaw ka ng hindi lang passport, hindi lang citizenship. Nagnakaw ka ng mga benepisyo, ninakaw mo sa taxpayers ng mga US citizens dahil nagpanggap ka na ikaw ay Amerikano, yung pala hindi dahil ipinanganak ka sa Leyte. Hindi ka pinanganak sa Hawaii. Kaya paulit-ulit kong tinatanong sa yung julul ka, nasaan si Erich Sylvester? Ginorgor mo ba siya? Hindi mo pa nasasagot yan. Sino si Erich Sylvester na ninakawan mo ng pasaporte, ninakawan mo ng identity? Sino maniniwala sa'yo? Gago ka. Eric, hawak ko dokumento. O, kakasuhan mo ba ako tungkol dyan? O, bring it on. O, uutusan ka ni Satanas? Dahil sinasabi ko na ikaw ay magnanakaw ng identity. Hindi ka makakaso, no? Kasi totoo. Alam niyo mga kababayan, kung ako ay nagsisinungaling at ito'y kasinungalingan, matagal ito inutusan ni Satanas. Nakasuhan mo yan, hindi yan totoo. Pero dokumentado po tayo dito. Everything is what? Everything is authenticated or official ang ating mga hawak na dokumento. Kaya kahit anong kadyutahan mo, Erich Sylvester, sirang-sira ka na. Dahil una pa lang, napupunan ka pa lang ng nanay mo, bulok na ang pagkatao mo. Go! Hayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman ho kami At Tulfo can beat the Dutertes in your dreams. interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit po kami kagad itutulak dyan? Si Presidente, marami din. Sa pagka-presidente, si Secretary John Vic, nagpahayag na gusto niyang tumakbo. Ano yung wala ng kwenta sinabi niya? Ang sabi niya? Palagay ko, doon ho yun eh. Doon ho sa number 2, bakit ho ito na napasama kami, pagkatapos yung iba hindi, at inaalis na isa-isa dahil kagrupo na Oo, Julol. Kaya nga mag-iimbestiga. Kaya nga iimbestigahan, pero hinayjack nyo. Hinarang ninyo dahil sinuportahan kayo ng adik na presidente na hijackin nyo yan para hindi na kayo mapangalanan. Nakita namin, narinig ng taong bayan, ang lahat ng kadyutahan nyo, lahat ng pagnanakaw ninyo ng pwesto ng poder dyan sa Senate. Mismo, Erich Sylvester,
ang Commission on Appointment alam kung bakit hindi ka na-appoint dahil kawatan ka. Ulit-ulitin ko mga kababayan, low bender ka. Kaya kahit ano pang mga sinasabi mo na mga kasinungalingan, magkaso ka. Sabi ko nga, doon lang maipapakita ng tatlo ng mga nag-deliver sa iyo ng mali-maleta ang kanilang ebidensya. Through what? Text messages, email kung meron, recording ng video, yung kanilang personal knowledge, yung kanilang statement and everything. Tignan natin. Di ba? Hindi ka ba natatakot? Okay? Hindi mo alam ang kanilang sinasakyang sasakyan, may camera. Dapat ganun na. Oh, may camera, naka-record. Ba? Hindi mo alam yun. Kasi hindi pa binubuhos ang lahat ng ebidensya. Kumbaga ang ebidensya, ang kanilang testimonya, patikim pa lang. Yan ngayon. Sa kabila, sabi nga ni Santa Alan Cayetano, sabi natin lahat na itong flood control is the biggest scandal, biggest corruption scandal sa Pilipinas na wala na silang itinira. Imagine mo kung mapangalanan pa ni Diskaya, ni Carly Diskaya, 150 na mga politiko na nakaupo na sa pwesto habang kayo ay hirap na hirap. Walang trabaho, walang makain. I hope yung mga kababayan natin sa Mindanao, gamutin sila kahit wala silang insurance. Maawa naman sana. Okay? Ang mga ospital, for sure, I don't know. Kasi kanina may napanood ako, I don't know kung mukhang legitimate yung video. Nakita nyo ba yon? May nakakita ba sa inyo na yung isang bata pa, nanganganak sa ospital. Hinahanap ko lang yung link, pero hindi ko mahanap. Sinisigawan siya ng, I don't know, kung nurse or doctor. Ano sabi? Ayan, parang pabigat ka sa gobyerno, wala kang asawa, wala kang pang-diaper, wala ka. Parang, ang konteksto is, parang salot kayo sa gobyerno, parang ganon. Ano yung papatay? Gugurgurin na lang yung mga ganon? Alam nyo, whether AI yun, or kung totoo man yun, na nangyari ata sa Kalibo Aklan. Which is, if magpalagay natin AI, okay, yun ay sasalarawan. Buntis yung babae, minumura-mura ng doktor. Kasi ako student nurse, nakita ko yan sa Pabella. Di ba kinuwento ko na sa inyo? Sino yung nakaalala ng kwento ko yan? Long time ago. Yung student nurse ako sa Pabella, nag-duty kami dyan para yung namin, major and minor, namin, cases. Nakita ko yan, nakipagtalo pa nga ako sa doktor Kung paano nila mura-murahin ang mga mahirap nating mga kababayan yan, nasarapan ka, ganyan-ganyan. Alam mo, ganun yung mga doktor. Kaya sabi ko, putang ina itong mga doktor ito, hindi naman lahat Sabi, natapos ka masarapan, ngayon, wala kang pabiling diaper, wala kang pang ito. Somehow, tama naman yun. Na dapat ang pagpapanganak ay inyong paghahandaan. Kahit piso-piso araw-araw. May pabili kang lampin, may pabili kayo ng diaper. Totoo naman yun. Kasi ako noon, nagbibigay pa ako ng pam-diaper kami, na magkaklase kami. Hindi lang naman kami. Pag may ina-assist kami sa sa delivery, syempre mahirap. Walang panglampin, lahat wala. As in, zero talaga. But wala kang rights para sigawan. Mahirap na nga Nanganganak. At ang sabi ba naman ng napanood ko kanina? Ayan, wala pang available na anesthesia. Magtiis ka. That's against human rights. Inhuman. Parang tinorture mo. Right? Parang tinorture mo. Sabi ni Remote, yes, nung student nurse din ako, yan ang sabi ng mga OB doc public. Parang mga baboy, mga pasyente kung pinagsisigawan. Yun nga Hindi porket mahirap ka, wala kang pera, nagkaletsi-letsi ang buhay mo dahil nagpabuntis ka. Oo, kasalanan naman talaga yun. Pero bilang isang tao, nandun na nga, kumbaga nandoon na nga sa bingid ng kahirapan ng kapwa mo, sigaw-sigawan mo pa. Diba? Yan ba ang sinumpaan ng mga doktor na magsigaw-sigaw sa mga mahihirap na nagpasarap-sarap ka, tapos ngayon wala kang pabiling diaper? As a doctor, hindi mo pwede. Pwede mong sabihin yan sa mind mo actually. Kaya diba, kaya di ba dapat ang hindi lahat ng nasa isip natin ay sinasabi natin. Kasi kung lahat sasabihin natin yung nasa isip natin na sobrang defamatory, wala na tayong sinusunod na moralidad. Katulad ng mga doctors. Ako talaga sabi ko, Doc, huwag naman ganyan. Ganyan.
Ilang beses ako nakipag-away sa mga doktor. Wala kayong karapatan magganon. O, napunta na tayo sa real talk. Diba? Sino pa sa inyo nakaranas nun? Kasi bakit? Irritable din yung mga doktor kasi ninanakaw ng budget ninyo. Think before you speak. Yes, Derek. Ninanakaw din yung mga pangpublikong mga doctors. Baka kulang kayo sa aruga, kulang kayo sa tsuktsak, kulang kayo sa sweldo. Kaya ganun yung nagiging reaction. Diba kawawa naman? Buntis na nga eh. I mean, buntis na sumasakit na nga. I'll tell you a story. I know someone na sira ulo. Huwag natin pangalanan. Right? Kasi hindi naman kilala. Dentista siya. Nakilala. Okay? Nagkakwento siya sa akin. Maybe nakwento ko na to. Nagyayabang. Alam mo naman yung iba, payabangan. Alam mo ako sa dentist siya na I think nag-work siya sa government during those times. Ay nako, yung mga ano yun, mababaho talaga yan. Yung mga squatter, mga ganito, ganon. Parang, excuse me, mayaman ka ba? Parang, hindi nga lang gaano ka-squatter yung mukha mo. Ay, yung mukha niya squatter actually. Ganyan. Parang, sabi niya, alam mo, parang, ang sinabi niya, hindi ko makalimutan, ay nako, itong mga ano na to, mga mahihirap. Ganun talaga masalta. Kaya daw siya, pag siya daw naka-duty, tinitipid niya ng anesthesia. Oh my God, sabi ko, grabe naman yun. Although nakaraan na yun, sabi ko, inhuman naman yun. Hindi ko kaya yun, sabi ko, grabe, ginagawa mo yan. As in, na-off ako, kaya good thing, hindi ko na siya kaibigan. Ayoko ng ganyang kaibigan na no-nurture. Right? Tutorturin mo kasi walang pambayad. Alam niyo ba kung gaano kasakit? Ang sumasakit ang ngipin, para ka mamamatay. Tapos may anesthesia na available sa center, hindi mo ibibigay sa tao. Demonyo ka, either demonyo ka, bangag ka, katulad ng mga bangag na kalaban natin, ulaga, senator ka. Only people na walang puso ang pwedeng gumawa na tipirin ng anesthesia. Diba? Sa mga nanganganak o sa sumasakit ang ngipin. Sumumpa kayo eh. Diba? Mga doktor na gumamot and everything. But anyway, wala lang na, alam mo naman tayo pag nakikita natin yung mga ganong istorya, nakakagigil, nakakagalit mga kababayan. Sa Amerika, nako, tanggal na lisensya mo, diba? Pag sa Pinas, bawal magkasakit pag mahirap ka. Sabi ni Adorina. Okay, sabi ni Milin, tama Marlica, na-experience ko yan sa Fabella. May maltreatment sa mga patient. Many times sa duty ako doon, mga bastos. O shout out, kayo dyan sa Fabella, kayo mga doktor. Okay? Na mga mababait, wag nyo na itong gawin, Doc. Maawa kayo. Marami. East Avenue Medical Center, yan, mga na-dutyhan ko yan. Karami, nag-duty din ako dyan. AFP. Tampa ba? Quezon City Gen. Marami pa. San Lazaro, lahat naman yan, dinaanan natin, di ba? So anyway, wag niyong tratuhin na para kayong mga bendalo. Bendalo yan, low bending yan. Di ba? Para kayong mga adik, katulad ni Marcos Jr., na pag walang pera, sinisigaw-sigawan ninyo, baliktarin nyo kaya. Siyempre, walang pera. Yan, nasadlak sa kahirapan. Sabi mo namang addictus yan. Again, they're still victims. Adik ka man, biktima ka pa rin ng mapang-api ng kawatan na gobyernong ito. Kaya anong panahon ni Duterte, binigyan sila ng chance na mag-rehab dahil there are victims ng kaputahan ng gobyernong mga kawatan na papangalanan ni Curly Discaya na 150 plus sa sangkot and this low benders. Diba? Mahirap talaga sa Pilipinas. Kung hindi kayo maninindigan na hindi nyo alisin ang mga bangag, my God, ang laban nyo sa Pilipinas, magsimula sa paglabas nyo sa bahay, yung barangay tanod yung abnormal, pagsakay nyo sa jeep, yung mga asshole na makakasakay ninyo, pag pumunta kayo sa palengke, yung mga mandaraya na nagpapatong ng bato sa kanilang mga timbangan, nangyayari pa rin ba yan? Diba? Yung bibili mo na 1 kilong baboy, magiging 3/4 na lang. Na-experience ko yan. Ang dalas ko nakikipag-away sa palengke. My God. Ang lahat. Pumunta kang pampublikong ospital, pampublikong opisina, bastos ang karamihan. Dito kasi sa Amerika, hindi po pwede yan eh. Alam mo yun kasing kagandahan, when you experience na lumabas ka ng ibang bansa, nakikita mo yung tamang pagtrato,
Dito hindi yan, tatapang pa nga ng iba eh, ng pasyente, pero hindi ka basta-basta sisigawan kahit wala kang pera, kahit addictus ka, kahit bangag-bangag ka, nirerespeto pa rin ang tao dito. Hindi katulad sa Pilipinas, pag wala kang pera, as in, ang dumi, ang liit ng tingin sa'yo. Yun yung gusto kong baguhin pag ako naging presidente. Biglang ganun eh. But seriously, kung meron akong power, lahat ng mga doktor, bawat sulok, lalagyan ko yan ng CCTV. Kapag may maltrato, malpractice, gurgor agad. Ipatapon sa bundok ng, hindi, saan ba tayo natin tinatapon? Sa bangin. Right? So yun mga kababayan. So wag nating tigilan, ang ating mga palangga, kawawa, ayan. Puro na lang gorgura na lang ang nakikita natin dito. Oh. Puro gorgura ng mga sinisend sa aking balita ng ating mga palangga. At the end of the day, mga kababayan, tignan natin to. Ano to? Wala namang bago. Okay? Sabi sana marami pang makulong talaga. At the end of the day, talong-talo ang Pilipino. Yes, Derek Torres, Gorgor Department. Ano pa ba ang nangyayari? Pati itong Philippine, what's that? Integrated Bar of the Philippines, yung Philippine Physicians Association. 'Di ba? Mga doktor na nang aapi, lahat dapat talagang ito ilagay sa Gorgor Department, no? Dito sa US, maski homeless, naka-private room sa hospital, sabi with Valley. So, yun ang, kahit nasabihin nyo pa, you said something, although syempre hindi perfect ang Amerika, no? Dito ko nakita na meron dignidad ang isang tao. Kahit homeless, kahit addicto. Sa atin, nakita lang na gusnay-gusnay ang buhok mo, sa squatters ka nakatira. Ay, ganyan-nyeta ka. Magpasarap-sarap ka. Noon, kinangtang-tang-tang ka. Ngayon, iiyak-iyak ka. Yan yung common yung sinasabi, right, doctors? Sana may guilty dito. Don't do that, doctors. Sa buhay inyo ang sinumpaan ninyong trabaho. If you don't like your job, get out and go to hell. Right? Ganun lang kasimple. Kung ayaw nyo ng trabaho nyo, di lumayas kayo. Kung nasa government hospital kayo, bayad naman kayo eh. Right? Bayad naman kayo, kaya nga kayo nasa panggobyernong ospital. Hindi nga lang ganun kalaki. Ganun lang kasimple. Get out from that job, that profession. Diba? At pumunta na kayo sa Gimpierno. Hindi yung magsigaw-sigaw kayo dyan. Ultimong gasa na available naman minsan. Diba? Na may ano naman ang gobyerno, pababayaran nyo pa sa pasyente. Kung walang-wala talaga, walang-wala ang pasyente. Pag-intindihin nyo na. Ang daming mahihirap sa atin, wala na nga eh. Wala na nga makain yan. Ako na-witness ko yan. Kaya ganito yung puso ko. Na-witness ko yan. Ako'y nag-aaral, baon ko, binibigay ko talaga. Okay? Pagtira na lang ako ng pamasahe ko, bumili ka ng bagong panganak. Oh my God, maawa ka dyan sa pabelya. Walang pambili. Siyempre, bagong panganak ka, kailangan mo ng sabaw. Bumili ka ng sabaw dun sa karinderya. During that time, parang, that was how many years ago? 20? 23? 24? Ito, bumili ka. Bumili ka ng 10 piso, 15 lang yata yung sabaw nun. Yung sabaw ng baka na may lumulutang na taba. Di ba? Sabaw lang ng baka, may konting hiwa-hiwa lang, makaraos lang yung tao. Nakita ko yan, I've been there. Alam ko yung buhay ng wala. Alam ko ang buhay ng walang pamasahe. Alam ko ang buhay ng walang makain. Alam ko ang buhay ng walang pambayad sa ospital. You know what I mean? Kaya nga ito yung laban ko na gusto ko silang gurgurin lahat sa kanilang mga pwesto para matapos na at papalit ko kayo. Yan, so yung naka-experience nito, di ba? Di ba ang hirap ng walang pera? College days ako, mga palangga, dahil syempre working student, kwento ko lang bago ako umalis. 5 piso lang, 5 piso ang order nun sa mga ulam. 3 pwede pa. Natang-tanda, shout out doon sa tindera, doon malapit sa Hoxton Street, diyan sa kanto, somewhere nakalimutan ko na. Meron ako dyan, meron akong kababae dyan, Ilongga. Syempre, estudyante, ako struggling. Lagi ako, favorite ko yung sabaw. Bibili ako 5 pisong ulam, daga. Sabi ko, pahingi naman ng sabaw. Sabi ko, lagyan mo naman ng taba kasi masarap sa kanin, di ba? Shout out palangga, I'm here now. Ako yung binigyan mo ng sabaw na may taba-taba. 5 piso lang noon eh. Oh my God, bila tuloy akong, ayoko umiyak, no? Excuse me, tapos na yun. Yeah. Ako yun palangga, yung binigyan mo ng sabaw ng baka na lagyan mo ng taba. Shout out din dun sa karinderya, dun sa eskwelahan namin.
Pag wala kaming baon, kanin lang. Ate, palagyan naman ng sabaw ng menudo. Iba kayo, araw-araw, ang ulam mo, iba, sabaw ng kare-kare, sabaw ng menudo, sabaw ng adobo, di ba? Yung mga ganun ba? Kaya ganito yung laban ko. Na I wish I can change the world, but I cannot. Pero at least man lang, we can change someone's life. Hindi man natin mababago ang buong mundo, at least man lang yung konti na kababayan natin, mabago natin yung kanilang buhay. Yes, Mary Jane, so nakaranas sa inyo, wala kayong baon. Pangkanin lang talaga. Diba? Kawawa naman tayo doon. Noon pa lang, wala tayo, pangkanin lang talaga. Mahiyaya ka pa. Rakati, pengen naman ang sabaw. Yung minudo, konti lang. Ay, makaraos ka, makapag-aral ka. Eh, kasi naman magnakaw ka, katulad ng mga hayop na to, nag-aaral nga sa Lasal, nag-aaral nga sa Ateneo, pero yung mga pinag-aaral ng mga putang ina, galing sa pera ng bayan, galing sa maleta. Nag-aaral sa Universidad ng Pennsylvania, sa Breton, sa British, katulad ng mga bangag. Pero ang pinag-aaral nila galing sa pera ng bayan. Right? Anyway, Just Ventura. Ayan. Ay, nako. Sabi ni Michael, ano ang comment mo doon sa pinost ni video ni Leandro Leviste na galit sa barangay captain regarding sa pamimigay ng bigas? Hindi ko alam kung latest yan. Hindi ko pa alam palangga. Sabi ni Michael, hindi ko pa alam. Kung bago yan, hindi ko pa napanood yan. Right. Even Bonjing is involved sa maleta, sabi ni Norinda Reyes. Anyway, mga kababayan, mag-ingat kayo, lumaban kayo sa buhay. Katulad ko, lumaban ako sa buhay. Walang pamasahe, walang pangkain. You know, minsan. Pero hindi naman 1 month yun. Kumbaga may isang araw lang, 2 months, kinabukasan mayaman ka na uli. May pera ka na rin, di ba? Kasi working student naman ako ever since. 'Di ba? Ngayon kasi minsan naubos yung pamasahe mo. Shit, Friday na, sa ano pa ang sweldo, ganito, ganyan. Kunyari, sa Monday sweldo, tipid-tipirin mo muna, mag-noodles ka muna, magtuyo ka muna, isang tuyo lang muna ngayong araw, pagkasyahin mo hanggang sa sweldo. You know what I mean? Naranasan ko lahat yan. Kaya alam kong feeling nyo na mga nakaranas ng ganyang buhay. Oh, lahat yan, naranasan ni palangga ninyo. So anyway, I hope magbago po ang buhay ninyo, pero hindi magbabago ang buhay ninyo sa Pilipinas hanggat bangag ang namumuno. Is Maharlika, patuloy na magnangabels sa laban sa buhay. Huwag kayong gumaya sa mga bangag at saka sa mga kawatan. Diba? Mahirap man tayo ngayon, pero pag nagsumikap ka, matatagpuan mo rin o makakamtan mo ang tagumpay. Basta patas lang ang laban. Alright? Huwag kayo ma-involve sa pagnanakaw kasi kulong ang aabutin mo katulad ng mga bangag. Later on. I'll see you again later. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, excuse me, post by JMA News. So, news update. Senator Alan Cayetano moves to keep impeachment trial calendar on track. Wow! Hindi po nagpapatinag ang legal, ang legit na SP ng Senado. Kasi sinasabi na acting SP Kuno Gatchalian na he will be the one to preside BP Sara impeachment trial. Bagay na hindi naman bumibigay si SP Cayetano. Sa press conference nga kahapon ni SP Cayetano, sabi niya, may 2 Senado ngayon. Una is Senate of the Philippines at saka pangalawa, Senate of Malacanang. So, ano yung Senate of the Philippines? To me, ang Senate of the Philippines ay itong pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya ay pinili ng majority of senators, 13, na naaayon sa 1987 Constitution. Yan ang Senate of the Philippines. Ang Senate of Malacanang ay itong grupo ni acting SP Kuno Gatchalian na pinili
ng 12. Bakit naging 12? Hindi naman yun ang nakalagay sa 1987 Constitution. Itong 12 na ito, ginagamit nila ang isang pangyayari noong 1949, agawan ng Senate leadership sa Senado noong 1949, na ang basihan ay ang 1935 Constitution na hindi na ngayon ginagamit. Matagal nang, anong tawag doon, na ibasura, na i-archive, unusable na, hindi na gumagana ang 1935 Constitution na pinagbasihan ng Abilino Cuenca Doctrine. Ang nangyari po, para sa kaalaman ng lahat, noong February 21, 1949, ang Senado noon na ang Senate President ay itong si Senator Abilino, nag-session sila. 22 senators ang nandun sa session hall na isang quorum. Kailang sa kalagitnaan ng deliberasyon, nag-walk out itong Senate President Abilino kasama ng siyam na kumakampi sa kanya. So pag-walk out nila, naiwan ang 12. So yung 12, itinuloy nila ang session at binotohan si Senator Cuenca bilang bagong Senate President. Yun po ang nangyari noong 1949. So anong sinasabi ng Supreme Court? Kasi doon sa 1935 Constitution, walang nakalagay na specific number ng senador na boboto pipili sa magiging Senate President nila. Malabo ang 1935 Constitution. Kaya nagkakagulo sila noon. Para maiwasan ang kaguluhan, para hindi na maulit yung Abilino na kaguluhan, Abilino Cuenca, noong 1973, panahon na ng Marcos Sr. sa kanyang 1973 Constitution, nailagay niya na sa Constitution na ang leader, anong tawag noon, leader ng parliament must be selected by majority of all members of parliament. Bagay na wala sa 1935 Constitution. Basta ang nakalagay sa 1935, ang mga senador, piliin lang nila ang kanilang leaders. Walang nakalagay na numero. Yun ang malaking kaibahan. So, 1987 Constitution, para hindi maulit yung kaguluhan ng Abilino Cuenca, inilagay ng mga framers ng 1987 na ang Senate President dapat botohan, piliin ng majority of 24 members. So, ang majority is 13. Kaya ang tunay, ang constitutional na Senate President, walang iba kundi si Senator Alan Peter Cayetano dahil 13 yung pumili sa kanya. Yung 12 na nag-sesyon noong June 3, hindi yun quorum. Kasi ang quorum ngayon, according to the Constitution, 1987, it should be 13. Kaya illegal yun. Kaya salamat kay Senator Alan Peter Cayetano at ipinaglalaban niya ang konstitusyon. Siya ang legal. Hindi ako abogado. Kailang you do not need to be a lawyer to understand this simple arithmetic. Ang 12 ay hindi 13. Alam yan na kahit grade 1, sabi ni Senator Pia Cayetano. Kaya laban lang po. Senator Alan Peter, kaya huwag po kayong mag-give up. Mas marami ang taong bayan na naniniwala
sumusuporta sa inyong leadership. Kahit sinasabi pa ng Gatchalian Black na sila daw ang kinikilala ng Malacanang. So pa, Malacanang is a separate branch of government. Mga Lodins, mga experts ko no, so what? Ano ba ang dapat masunod? Di ba ang konstitusyon, ang highest law of the land? Ang 1987 Constitution, napakalinaw, 13 ang lucky number para may uupo na legal na Senate President, and that is Senator Alan Peter Cayetano. Good move, Senator Alan Peter Cayetano. Huwag kayong patatalo. Kayo po ang dapat mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Huwag kayong papayag na yung isa, yung 1935 Constitution ang kanilang basihan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay